Yo, big day, man. Samahan niyo ako. Yo, big day taningan. Oo, professional. Kata, may doktor. Putol. Bali teacher. Mataas sa kilay. Nabahan. Ang layo. Mga ganyan, mga buti na yan. Manufacturer talaga sila. Makagawa sa mga buti na yan. Oo. Buo na. Sabihin eh, ba? Oy! Hindi ako makikilala sa bahay nito. Hindi ako makikilala. Magkano sa akin? Ayo. Next year ulit. Salamat. Next year ulit. Pag, may nakikita pa kayo? Pag sa Castal Vida ngayon, kaya tagal din ako kinupitan yung mga 30 minutes. Kaya mga 50 binigay ko. Mabait naman ako pagdating sa mga ganyan eh. May nakita pa kayo? Yung barbero ko na yun, si Kuya Ray, pagupit ko sa kanya, hanapin nyo lang dito sa medyo tagok kasi yung pagupitan ko ngayon eh. Medyo tagok kasi dito yan sa may service road sa papuntang Sukat. Ano ba pangalan ng Toufa Barbershop? Toufa. Ang may-ari nun, Batanggenyo na Chinese, kaya Toufa. So, kung doon papagupit kayo ron, papagupit kayo ron, hanapin nyo si Kuya Ray. Kung titignan mo siya sa itsura niya, parang hindi marunong maggupit, pero magaling maggupit eh, no? Diba? Magaling gumupit yun, na gumagalaw pa tayo eh. Magaling magupit yun, di ba? Kita naman sa buhok ko eh. Ngayon, yung mga gantong klase ng gupit, lalo na pag maikse, nakadepende rin sa buhok mo eh. Kung paanong style na lang gagawin mo, bili ka na lang ng mga sea salt or ano. Pero kung gupit lang ang pag-uusapan, matino yun, maayos yun si Kuya Ray. Shoutout sa'yo. Panibagong life. Good life. Good boy na ulit eh, no? So yeah, pauwi na tayo. Medyo naampon. Short hair. Short or long, kaya ko yung dalhin. Mas maiksi pa nga, kaya ko rito eh. Inunlock ko na naman yung yung karakter ko nung 2020 to 2022. Ganito yung mga type ditang ko nun eh. Ang kulang lang sa akin dito yung dito sa ngayon conditioner lang ng conditioner to para bumagsak yung buhok mo. Conditioner na what the fuck? Masunog. Although magaling siya sa fade, kapag tinignan nyo siya parang hindi siya marunong gumupit, matanda na, bagal maglakad, pero yan kita nyo naman, diba? Siyempre, nasa i-stylean mo lang ng maayos talaga. I-stylean mo lang, ayusin mo lang yung pag-style niya, at saka alaga din syempre. Style ng maayos lang, dog. So yun, pag tinignan mo siya si Kuya Ray, yung barbero ko na yun, hindi, parang makakalain mo hindi siya marunong gumupit, pero siya pinakamagaling gumupit. Nung isang beses, nung first time kong magpagupit yan, kasi papalit-palit ako ng barbero eh. Gawa nang yan ang pinakamalapit. Yun yung pinakamalapit na barbershop sa akin. Hindi ako sa kanya nakapagpagupit. Ngayon, may parang dalawang naghihintay na nung, di ba, pagpasok ko doon, nung first time ko magpapagupit doon, putang ina mo, nakakatakot naman yun. That's some final destination shit, man. What the fuck? Yun nga, pag ko doon, pag unang first time ko magpagupit doon, sa iba ako nakapagpagupit, yung may-ari yung gumupit sa akin. So syempre hindi ko alam sino yung marunong gumupit doon, gawa ng first time eh, di ba? So yun, di nung
Pagupit ako sa kanya, okay naman din, decente naman din yung gupit, okay naman. Pero may dalawang waiting doon na gugupitan. Nagkataon, syempre si Mang Ray may ginugupitan. May dalawang waiting doon, ako yung pangatlo. Yung isa bakante. So, edi upo ako doon. Sabi ko, kaya, pangilan ako kasi minsan may mga nakapila na wala doon Alam mo yon mga ganon. Kaya pangatlo ka, gusto mo, ikaw na Yun nga, hindi si Kuya Ray yung gumupit sa akin. Sabi ko, etong dalawa kuya, etong dalawang nauna. Hindi, dun yan kay Ray. Sabi ko, sige. Di gupit ako. Okay naman din. Kaso hindi ako satisfied. Hindi siya gumagamit ng ng guard, ng mga guard. Lang, suklay-suklay lang. Tapos zero yung overcomb lang siya ng overcomb. Ganun hanggang sa lumipis. So, habang ginugupitan ako, sabi ko, tanggap ko na hindi maganda yung gupit ko. Okay na, decente na, pero hindi di tapos akong gupitan. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit yung dalawang yun waiting kay Kuya Ray. Kasi nga, siya yung pinakamagaling gumupit doon. So, nakikita ko habang marunong sa gupit, marunong mag-taper, mataas, mababa, marunong mag-burst fade, yan, marunong mag-mullet. Lahat ng gupit alam niya. So ito, taper to, mid-taper ata itong gupit niya sa akin. Nagpakita lang ako ng picture sa kanya at na-achieve naman niya. Natuwa naman ako sa resulta. Maganda yung resulta. Siya yun ang storya. Kung hanggang sa sumunod, doon ako sa kanya nagpagupit, hintay ko na. Kahit may mga bakanting naghintay na ako sa kanya para siya na ako. Tapos pagkatapos, good. Sa kanya na ako nakapagpagupit. Pagkatapos, kinuha ko yung pangalan niya. Ganun. Kada hapon lang kasi siya nandun Yun, kung titignan mo talaga siya, wala, makakalain mong hindi talaga marunong gumupit. Putangina, patay tayo dyan. Putangina mo. Patay mo. Yo, atras ako, yo. May dalang kutsilyo, yo. Ayoko nga, baka tirahin mo ako Walang Okay lang. Natakot ako. What the fuck? May video natin. Yeah, may dala yan. Baka mahirap na putang ina Yung pocket knife na natutupi. Yung puno. Nasapsap yung puno. Sabi ko, putang ina, out ako dyan. Babae naman kung sakasakaling pero alam mo na, putang ina niya, hindi mo rin masasabi. Tapos tinignan ko na siya, hindi, daan ka, pinatawag niya na ako. Otros ako, putang ina nga. Hindi siya nakakapagsalita parang para siyang pipe. Pangulihan, yo. Yan kaso ko 13 counts of masyadong gwapo. Hindi ko nakilala ng guard sino yun? Gwapo nun Isba. So, kung mapapansin nyo, pagupit na tayo ngayon, balik short hair na ulit tayo. Wala, ganun talaga hindi ko lang talaga kailangan siyang para sa internship, hindi ko ipapagalaw yung buhok ko, papahabain ko sa naman sobrang haba po. Sabi ko nga sa video ko kanina, minsan lang ako magpagupit at madalang nyo ako makikita magsha-short hair. Pero kapag nag-short hair ako, talaga naman. Kasi sa mga nagtatanong kung anong klaseng gupit to, tingnan yung likod na lang. Hindi ko alam, taper siguro. Siyempre, bago kayo magpagupit, alamin nyo yung type ng hair nyo. Number 1, yung type ng hair. Pangalawa, yung face shape, yung structure ng face nyo. Parang bumata tayo, Mura lang yung gupit doon, 100 pesos. Mabibigyan ka niya ng magandang gupit. Pero kung sa tingin mo naman, na-achieve niya naman yung gusto mong gupit, well, di ba? Dagdagan mo. Dagdagan mo na yung bayad mo. Magkano lang naman yun Kaya nagbayad ako ng kanina, nagpasobra ako kanina. Unti-unti na tayo natutoy. Third day. So, hindi ko alam kung ano pwede mapag-tripan ngayong gabi. At try pa natin mag-post na isa pang short form. Edit tayo ng 2 video. So, yeah.
edit muna tayo. Ewan ko kung mabubuo ko pa to, pero siguro ano lang, ang pinaka-point lang ng video na to, pakita ko lang sa inyo talaga yung naging gupit ko, di ba? Bagay sa akin may salamin kapag short hair. Number 12 po ako sa lahat. Number 12. I was lost and supposed to know. Remember our first kiss was in a rental car. I spent my 20s on you. Spend my time wondering why. I spend my 20s on you. Upload na natin ito clips kasi natapos na natin i-edit tamang sa malamang edit na natin maro, di ba? I-delete na natin siya. Yan lang ako gumawa ng thumbnail. Kumukuha lang ako doon ng parang makulit na picture yan, no? Tapos nilalagay ko doon yung mga yung mga emblem, yung mga text. Nilalagay ko doon sa CapCut, ini-screenshot ko. Tapos sinisave ko na. Didelete ko na yung mga nilagay ko ron, tapos i-render ko na yung video mismo kasi i-upload. Ganun lang ako gumawa ng thumbnail. Ito pa, isa sa mga lesson na natutunan ko dito. Parang natutunan ko na i-let go yung mga videos na yon, i-delete yung mga videos na yon kahit na medyo ano siya sa akin, ano ko ba siya, parang meron akong parang sentimental value dun sa video na yon. Bakit nagvi-video ako, nagvo-vlog ako, tapos nagkataon na yung computer na ginagamit ko hindi naman ganun ka taas yung memory. Kasi kapag hindi ko ginawa yung pagdi-delete ng mga lumang videos na, mapupuno lang yung computer ko. Kapag napuno siya, hindi ko siya malalagyan ng mga panibagong videos. Hindi ako makakapag-edit, hindi ako makakapag-upload. So, parang yung lesson lang doon, parang kailangan mo minsang i-let go yung something special sa'yo para maka-move forward ka. Kagaya niya na example ko, di ba? Meron akong na-picturean, halimbawa, na videohan, ganyan. Hilig akong mag-video talagang kahit dati pa, nahilig na ako mag-picture, mag-video, para for memories purposes. May naaalala ko kapag pinapanood ko yung video na yun, hanggat maaari, hindi ko siya dinidelete. Kasi parang ang katwiran ko doon, parang mapanood ko siya pagdating ng panahon, 'di ba? Parang ganun lang. Since yung computer ko nga hindi naman siya ganun kataas yung memory niya. So kapag hindi ko ni-let go yung mga old clips na yon o mga old videos na yon, ang tendency mapupuno lang yung computer ko. Pag napuno siya, hindi ako makakapaglagay ng video from cellphone to laptop, 'di ba? Mahihirapan ako or babagal siya, something like that, 'di ba? Araw-araw ako nagvi-video, so wala akong magawa, wala naman akong mga hard drive. Sa ngayon, wala pa akong mga external na mga hard drive para doon ko i-store. Ngayon, ganun yung ginagawa ko, ganun yung nagiging diskarte, ganun yung nagiging ending. So, wala, ganun talaga. So ngayon, nag-delete ako ng mga video dito para yun, ma-free up ko yung computer, hindi siya bumagal, at the same time, hindi siya mapuno.